Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami, pinakamalamin, Panginoon, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay nagpapaabot ng walang kapagpupuri, kapasalamat sa paglagis mo sa bawat yugto. Aming panambahan sa gabi ito, Panginoon, ng mga papuring awitin, ng bagay ng mga patutuo, lalong-lalo ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, minsan ang pinatunayan sa amin, ikay kasama namin sa mga oras na ito. At this point, O God, through the leading prayer of the beloved, honorable evangelist, pastor, well-established almarad, I pray, O God, muli pahintulot ng ibang lingkod ng salita ito, aking may pahayag, may pag-ibig at kasaming kapangyarihan. Batid mo sa gana, wala akong magagawa, patawarin mo kaming lahat, O Diyos. Alisin ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. Hallelujah, di mo sa destruction of opposing spirit, out of the powers of darkness. I command you out, it proves in the name of Jesus, Lord Jesus. Everybody say, praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor that's giving and worship to our loving God, our great God, and Lord Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the mighty God, and the Creator of the universe. Palagpakan natin ating pinakamalapay ng Jesus, minimum, and we give the full honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teachings of our beloved evangelist Estrada Almeida, and our beloved student pastor Lina Almeida, and greetings to beloved Almeida family, and a pleasant evening to everyone. Sa ating beloved visitors, welcome po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minimahal. Let us open our Bible from the book of Jeremiah, chapter 17, verses 7 to 8. Amen. The book of prophet Jeremiah, chapter 17, verses 7 and 8. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out his roots by the water, by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Dito po sa aklat ng ni Propeta Jeremiah, Kabanata 17, talata ay 7 at 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapay sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sabi ng banal na kasulatan na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. So, tayo ay tinuturuan ng ating pinakamalapay na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Amen. Trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Sa lahat ng bagay o ating sitwasyon, anumang ating sitwasyon bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, sa panahon na tayo ay humaharap ng mga matitinding problema. Amen. Trial sa financial, trial sa physical. Amen. Hallelujah. Alalahanin po natin mga minamahal na tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi patay ang ating Diyos. Buhay at makapangyarihan ang ating pinakamahal na Panginoon.
Nandyan lang palagi ang ating mabait na Diyos. Amen? Tayo po ay palaging magtiwala, mag-trust sa ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Anong sinasabi ng banal na kasulatan mahal sa Matthew, Book of Matthew chapter 19 verse 26? But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, tatapat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen. Amen. Sa tao ay hindi mangyayari. Imposible sa tao. Subalit sa ating pinakamalapay ng Diyos, sa ating Diyos ay pinaglilingkuran, lahat ay posible sa ating pinakamalapay noon. Amen? Kaya, mga minamahal, ulitin ko, tayo ay patuloy na magtiwala sa ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Ang banal na kasulatan ang nagsasabi, mga minamahal, na huwag daw tayo magtiwala sa tao. Amen? Dahil ang tao, ang ano man ang meron sa kanya, yan ay limitado. Amen? Limitado ang meron ang tao. Pero kung magtiwala ka, mag-trust ka sa ating pinakamalapay noon, lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya may mahal, tayo po ay umasa sa mga pangako ng ating pinakamalapay noon. Huwag natin i-underestimate ang kapangyarihan na meron ng ating pinakamalapay noon. Kasi kung tayo ay magtitiwala sa tao, hindi malulugod ang malapay noon. Amen? Anong sinasabi may lang Psalms 146, verse 3? Praise the Lord in the book of Psalms, chapter 146, verse 3. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. Dito po sa wikang Tagalog, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Amen. Ang banal na kasulatan ang nagsasabi, mga minamahal, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklulo. Amen. At atin ang binasa kanina, mga minamahal, sa Book of Matthew, chapter 19, verse 26, na sinasabi, minamahal, hindi mangyayari ito sa mga tao. Tatapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen. So, mga minamahal, doon tayo magtiwala sa ating pinakamalapay noon. Amen. Huwag ilagak ang tiwala sa tao na walang pagsaklulo. Amen. At hindi malulugod ang malapay noon kung tayo ay magtitiwala sa tao. Amen? Parang ulitin ko, parang ina-underestimate natin ang kapangyarihan na meron ng ating pinakamalapay noon. Yung tao, umasa din sa malapay noon yan eh. Amen? Yung tao, may nagdidepende din yan sa mahal ng Panginoon. Amen? Ang tao ay nawawalan din. Amen? Hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kaya, anong sabi may mahal ng Jeremiah chapter 17 verse 5? Praise the Lord. The book of prophet Jeremiah, chapter 17, verse 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Sa wikang Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ng kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Amen. Take note, mga minamahal. Cursed be the man that trusted in men, and maketh flesh his arm, and whose heart departed
from the Lord. Amen. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tingnan niyo mga minamahal. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Lalong maghihirap. Amen. Pag ang tao ay magtiwala sa tao, lalo kang maghihirap, lalo maghihirap. Kasi wala kang panampalataya sa Panginoon eh. Hindi malulugod ang malapain pagka wala kang panampalataya sa Kanya. Amen. Maghihirap at maghihirap, mga minamahal. Amen. At yung tao na humihiwalay sa Panginoon, siyempre, sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Nasa Panginoon ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, mga biyaya. Bakit hindi tayo magtiwala sa Panginoon? Bakit hindi tayo mag-trust sa Panginoon? Amen. Ang tao nangangailangan din sa Panginoon. Doon tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Yung kapatid natin sa Cebu, mga minimal, wala na siyang husband. Kumbaga, siya na lang yung ang nagbubuhay sa kanyang sarili. Mga minamahal. Pero makikita mo na kahit ganun yung sitwasyon niya, matanda na. Mga minamahal. Walang pinagkakitaan. Imagine niyo mga minamahal. Pero patuloy na dumanulo sa gawain. Nagsusumikap. Amen. Isang araw, sabi niya, Panginoon, wala na akong bigas. Sa Panginoon siya umasa. Alam niya anong nangyari? May tawag nito, aso na lumapit sa bahay nila. Tapos binato niya yung aso. Yung aso kulay puti. Sabi, bakit ayaw umalis itong asong to? At biglang may mga minimal na parang may lumabas sa kanyang bibig sa aso. Parang may lumabas at yung lumabas, yung wallet. Tingnan niyo mga minamahal. Yung wallet may laman na pera. Paano mangyari yun? Yung aso mga minamahal, hindi naman basta kakain ng ganun. Ang kakainan ng aso ay yung pagkain talaga. Amen. Hallelujah. Imagine, pumunta pa doon sa bahay nila mga minamahal, binato pa nga ng kapatiran natin. Tapos yung aso nagsusuka doon sa pasintabi sa mga kumakain. Susuka doon mga minamahal. Tapos yung lumabas ay wallet na may pera. Sabi niya, paano nangyari? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Walang imposible sa ating pinakamalapay noon. Buhay ang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya magtiwala tayo sa ating pinakamalapay noon. Amen. At kung inyong paalala yung patutuo ng ating beloved pastor, ano mga panahon na nasa pagsubok pa ang church, walang pambayad, nagpasting ang ating beloved pastor, mga minamahal. At may dumating na Amerikano, hindi naman niya kilala. Tingnan niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon, siya ang kumakausap sa tao. Gumagawa ng lahat ng kapamaraanan para yung kanyang anak, mga minamahal, hallelujah, mapunuan ang kanyang pangailangan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Biglang lumapit yung Amerikano, sabi ng Amerikano, God told me to give you money. Hindi kilala ng ating beloved pastor. Amen. Ibig sabihin, buhay ang ating pinakamalapay na. Amen. Nakikita ng malapay ng ating puso. Amen. Ang atin lang, uunahin natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Ang kanyang katuwiran at lahat ng ating mga pangailangan.
ito ay idaragdag na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa anumang sitwasyon ng ating buhay, palagi tayong magtitiwala sa ating mabait na Diyos. Amen. Kailan ba tayo iniwan ng malapay noon? Kailan ba tayo pinabayaan ng ating mabait na Diyos? Kahit kailan, mga minamahal, hindi tayo iniwan ng ating pinakamalapay noon. Kahit kailan, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamalapay noon. Dahil kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na tayo rito. Wala ka na sa iyong kinaupuan. Amen. Pero makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, tayo ay nananatili pa rin. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ni Jesus. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo anong sinasabi ng Banal na Kasulatan in the book of Ephesians chapter 3 verse 20. Amen. From the book of the Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ito po sa aklat ng Episo, Kabanatay 3, talatay 20. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Diba? Pag ikaw ay tapat sa Panginoon, ang Diyos ay tapat din sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Ano man yung ating iniisip o hinihingi, tinan nyo, ano man yung ating hinihingi o iniisip para sa ating kinabukasan, para sa ating future, amen, para sa atin ay ito ay pagpapala, amen. Mas higit pa daw doon ang iniisip ng malapay para sa iyo. Hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Higit pa doon, hallelujah, ang ipinaplano, inilaan ng ating mabait na Diyos para sa kanyang mga anak, mga minmahal, na tapat, hallelujah, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, tapat na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minmahal. Ano bang iniisip mo, pinaplano mo sa iyong buhay, inaakala mo na para sa iyo ay magiging maganda, hallelujah, para sa iyong kinabukasan, ngunit ang plano ng Diyos, mas the best para sa iyo. Mas higit pa ang iniisip ng ating pinakamalapay noon. Ang mga pagpapala na inilaan ng ating mabait na Diyos. Mas higit pa daw sa ating iniisip, ating hinihingi sa malapay noon. Tingnan niyo mga minmahal. Hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Wala naman imposible sa ating pinakamalapay noon. Lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Amen. Diba? During the time of Israelites, na habang sila ay naglalakbay, mga minmahal, at nandun sila sa disyerto. Walang tubig, puro bato. Amen. Pero yung mga Kristiyano, nagrereklamo. Amen. Bakit mo? Malapayan, bakit dinalan po kami dito sa ilang na lugar? Mamatay kami dito, tingnan mo, walang tubig. Wala silang panampalataya sa Panginoon. Diba? Anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya kay Prophet Moses, kausapin mo yung bato. Bato. Kausapin mo yung bato at lalabas ang tubig. Pero nagkamali si Prophet Moses dahil hindi siya sumunod sa sinabi ng Panginoon.
Dahil siguro mga minamahal sa mga sinasabi ng mga kanyang kasamahan. Amen. Kumbaga, pati siya na apektado. Amen. So, imbes na sumunod siya sa sinabi ng malapay noon, nakausapin mo yung bato para lumabas yung tubig. Sa galit ni Moses, pinalo yung bato. Although, lumabas yung tubig para may mainom yung mga Israelites, pero hindi naman siya sumunod sa sinabi ng ating pinakamalapay noon. Amen. Kumbaga, yung sinabi ng malapay na kausapin, hindi niya kinausap, pinalo niya yung bato. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Hallelujah. Disyerto. Amen. Tuyo, walang katubig-tubig. Subalit ang malapay, nag-provide ng tubig, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ganon, kamakapangyarihan ng ating pinakamalapay noon. Susunod lang tayo, hallelujah. Susunod, maging tapat tayo sa salita ng Diyos. Susunod, hallelujah. Sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. After you have done the will of God, then you might receive the promise of God. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng ating beloved parents in the Lord. Hindi sila umasa sa tao. Amen. Nandiyan palagi, lumuluhod, nag-ayuno, ginagawa ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. At kita natin may sila yung naging perfect example. Ating paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Nakita natin na ang gawain ito, hallelujah, pinagpala ng ating mabait na Diyos. Nag-umpisa sa ilang tao lamang, mga minamahal. Subalit dahil ang tao ng Diyos nandyan, hallelujah, ang kanyang panampalataya sa ating pinakamalapay noon, ang kanyang patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamalapay noon, dahil alam niya na ang Diyos na pinaglilingkuran ay hindi patay na Diyos, hallelujah, kundi siya ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, ang Diyos ng gumanang langit at lupa, the God of all prophets, the God of all apostles, hallelujah. Ay ganun din, hindi nagbabago ang ating pinakamalapay. Hindi kumukupas ang kapangyarihan na mayroon ng ating mabait na Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Amen. Kaya, mga minamahal, ano man ang ating iniisip o hinihingi, mas higit pa daw dun. Hallelujah. Ang ibibigay sa atin ng ating pinakamalapay noon. Gaano ka makapangyarihan ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Ang ating hinihingi, ganun lang. Para sa ating inaakala natin na magiging mabuti sa atin. Pero mas higit pala doon ang inilaan ng malapay para sa iyo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya makikita mo yung mga kapatiran natin na tapat naglilingkod sa malapay noon. Sa Diyos umaasa. Mga minamahal, na-amaze sila sa mga blessings. Hindi ko naman ito hiningi. Bakit ganito? Amen. Dahil ang Diyos ay natutuwa sa ginagawa mo. Everybody shout, praise the Lord! Ang mga imposibleng bagay sa tao, imposible. Subalit sa ating pinakamalapay na Jesus, hallelujah, palaging posible sa ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Nahum chapter 1, verse 7. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Nahum, chapter 1, verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. At nakikilala niya yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala sa Kanya.
Sino yung nakikilala ng ating pinakamalabay noon? Yun lamang naglalagak ng tiwala sa ating pinakamalabay noon. Yung Kristiyano, mga minmahal, na nagtitiwala sa ating pinakamalabay noon, kilala ng ating pinakamalabay noon, sila lamang yung naglalagak ng tiwala sa ating pinakamalabay noon. Nakikita yan ng ating pinakamalabay noon. Nakikilala ka ng ating pinakamalabay noon. Amen. Ibig sabihin, dahil ikaw ay kilala ng ating mabait na Diyos, higit sa lahat, anak ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa panahon na ikaw ay tumawag sa ating pinakamahal na Panginoon, diringin ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun lamang naglalagak ng tiwala sa ating mahal na Panginoon ang nakikilala ng ating mabait na Diyos. Kaya, mga minamahal, patuloy tayo magtiwala sa ating mabait na Diyos. Amen. Last verse, mga minamahal. Psalms 125, verse 1. Amen. Book of Psalms, chapter 125, verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 125, versikulo 1, silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Zion na hindi maaaring makilos, kundi mananatili magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi ka makikilos. Amen. Kundi mananatili ka magpakailanman. Mananatili ka sa paglilingkod sa ating pinakamalabay noon. Mananatili ka sa kamay ng ating pinakamalabay noon. Hindi ka makikilos. Hallelujah. Sa mga pagsubok, kahirapan, kaliwat kanan ng mga pagsubok, hindi ka makikilos. Bakit, mga minamahal? Ikaw ay nagtitiwala sa ating pinakamalabay noon. Hallelujah. Magiging parang bundok ka ng Sion na hindi maaring makilos, kundi mananatili magpakailanman. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Hindi ka matatakot. Amen. Sa mga kahirapan, init ng pagsubok, mga minamahal, hallelujah. Dumating man sa iyo ang init ng pagsubok, yung drought na walang-wala ka na, hallelujah. Wala ka nang matatawagan, kahit mga mahal mo sa buhay, iniiwan ka na, mga minamahal, hallelujah. Subalit dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating pinakamalapay noon, magiging katulad ka ng pananim na itinanim, hallelujah, sa tabi ng ilog. Dumating man yung init, drought, mga minamahal, hallelujah. Mananatili ka, magbubunga ka, magbumunga ka, hindi ka matutuyo, hindi ka mamamatay, mananatili ka sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord! Shout, hallelujah! Totoo ang pangako ng ating pinakamalapay noon. Amen. Kaya tayo po ay tinuturuan ng ating pinakamalapay noon na sa anumang sitwasyon, sa Kanya tayo magtitiwala, huwag sa tao. Amen. Dahil susumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Sa Panginoon tayo, Panginoon lamang ang ating pagtitiwalaan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako'y nag-aalinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan.
siyo ko na naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa'yo. Binago mong lubos ang buhay ngayon. Ayoko na lumayo pa sa iyo. Jesus, paghawakan mo. Kagalakan na damang ko. Siyo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na damang ko. Siyo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa'yo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo. Oh, Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na damang ko. Siyo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Ang kagalakan na damang ko. Siyo ko lamang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan ang tamis ng iyong pag-ibig, Lord. Ay di ko malilimutan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Everybody say praise the Lord. Shout hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Hindi patay ang ating pinakamalapay. Buhay na buhay. Buhay na buhay ang ating pinakamalapay noon. Siyang Diyos noon, ngayon, hanggang sa walang hanggang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus.
Sa pagkataon ito, mga naman, tayo po ay dadako na po sa ating mga pangailangan, sa inyong mga prayer request, spoken request, mga minmal, ating pong idulog sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Mapagpala namin mga o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, narito kami, malapay noon, patuloy kami nagpapaabot na walang pagpupuri ko. Pasalamat sa iyo, malapay noon. And sa unat dalangin namin, beloved Pastor Wilstad Almeda, malapay nito ang prophet of God. Muli, narito kami dumadalog sa intro ng biyaya. Bagong lahat, patawarin mo kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. At taon natin sila, patuloy namin didulog sa iyo, malapay noon. Ang patuloy mo na pag-comfort sa mga beloved children ng aming beloved parents in the Lord, malapay noon. Patuloy mo silang pangunahan, malapay noon, upang patuloy lang mapangalagaan, O Diyos, ang napakalaking gawang ito sa pangunahan ni beloved Peach, beloved Minister John Esquera, malapay noon. Patuloy mo silang kasangkapanin, malapay noon, ng beloved Almeda children, malapay noon, Almeda family, malapay noon. O Diyos, aming dalangin sa iyo, maging aming mga beloved brethren narito sa mga oras na ito, sa lahat ng aming mga webcast viewers, malapain, abutin mo sila ng pagpalang kamay, pagalingin mo ang karamdaman ng aming mga beloved brethren, lutasin mo ang mga problema, mga kapatiran namin na humaharap ng mga matitinding pagsubok, malapay noon, patatagin mo kalang panampalataya, patuloy mo kayong panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik, pagpalay mo kami sa lahat ng bagay, pinakamal namin, Panginoon Jesus. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Inyo na po may naman ipatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan. Naroon po ang inyong karamdaman. Banggitin niyo po ang inyong karamdaman kung may karamdaman. Sama-sama po natin palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amo na kilang ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Through the leading prayer of our beloved Norval Evangelist, Pastor Wilstad Almeda, the prophet of God, sa iyo makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri makaramdaman sa mga patiran. I command you right now, demons of permanent sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy is. I command you, get out, by the name of Jesus, be healed from them, be solved. In the mighty name of Jesus, demons of doubt and belief, cast out from them. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bilang panampalataya, minamahal, atin na pong babanggitin ng Hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses kasama po ang pagtalon. Sabay-sabay po tayo, minamahal. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. At tayo po ay makabalik na sa inyong mga kinaupuan, mga minamahal. At ito po tayo nagtatapos. Lahat ng pag-upuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagparangal, pagsamba na uko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo.